Pagpalang umaga sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya sa San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Narito po ang tawag sa ikakasal. Si Rafael Tansuya Koizumi, 29 na taong gulang, nakatira sa St. Dominic, Barangay Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Erica So, 27 taong gulang, nakatira sa poblasyon Florida Blanca, Pampanga, sa October 19, 2024 sa St. Anthony de Padua Parish, Nasugbu, Batangas. Si Milerio Gumasing Katanaig, 41 taong gulang, nakatira sa Barangay Katmon, Santa Maria, Bulacan, ay ikakasal kay Maria Edili Ragudo Bungay, 37 taong gulang, nakatira sa Tierra Verde 2, Barangay Pasong Tamo, Quezon City, sa San Lorenzo Ruiz Parish, Culiat, Quezon City. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa bokasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kami nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan ipunlauna sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-iingat ang mga kabataan, nawa maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daang tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso, tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng ating salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo. Dinggin mo ang aming mga dalangin. Nawa mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Muli po, isang mapagpalang umaga sa lahat. Ngayon po ay ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Ang tema ng ating pagdiriwang, si Jesus ang banal na pagkain para sa mga naglalakbay. Ang buhay ay karaniwang inihahambing sa isang paglalakbay. Tunay ngang ang ating buong buhay sa maraming paraan ay kahawig ng ilan nating paglalakbay. Dahil sa mga di kanais-nais na pangyayaring maaring maganap, hinihiling natin sa Panginoong samahan tayo kung paanong sinamahan niya at pinakain ang kanyang bayang pinili at ang propetang si Elias sa kani-kanilang paglalakbay sa disyerto. Sa paglalakbay natin sa ating buhay, ipinakikita ng Diyos ang kanyang malasakit sa ating kaligtasan at pagkain sa pamamagitan ng presensya ni Jesus na kasama natin sa paglalakbay at ang tinapay ng buhay. Naway gabayan niya tayo ng kanyang nagbibigay buhay na salita. Bilang pagkaing buhat sa langit, naway alalayan at palakasin niya tayo sa pagdiriwang natin ng Eucharistia. Tumayo po ang lahat at simulan natin banal na pagdiriwang na pamumunuan ni Reverend Father Boboy Aguirre, SCJ. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating sama-samang panalangin itong banal na misa, pag-isahin natin ititaas sa Diyos ang ating mga kahilingan, gayon din ang ating mga pasasalamat sa ating maawain at mahabaging Diyos, sa ating patuloy niyang pagbuhos sa ating mga kinakailangan sa buhay at ng ating mga mahal sa buhay araw-araw. Gayon din, isama natin sa ating mga panalangin ang kalulhatian sa piling ng ating Panginoon sa mga yumao nating kapatid na sina Michael Reyes, Teresa, George at Harvey Aguilar. Gayon din ang kaluluwa ni Norma Ann Elpidio Formentora at ang lahat ng mga kaluluwa, lalong-lalo na yaong nasa purgatorio at wala nang nakakaalala sa kanila. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap nitong banal na pagdiriwang. Panginoon,
kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo. Lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa ami kumukupkop, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa kaniyang paglalakbay sa disyerto, si Elias ay pinalakas ng tinapay at inuming galing sa Diyos. Ang mahimalang pagkait inumi ito ay pagbabadya sa Eucharistia na siyang pagkait inumin buhat sa langit. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito: Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya at ang sabi, Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkaing iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin at pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kailangan tayong karapat-dapat para sa pagtanggap ng Eucharistia. Sa pangangaral ni San Pablo sa mga taga-Efeso, binibigyang diin ang mahalagang kailangan para sa karapat-dapat na pagtanggap ng komunyon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo.
sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng daktang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at pagpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabing, 'Bumaba ako mula sa langit'?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. Ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay mabuhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayunmay namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain sa pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Nalaman ko kay Reverendo July na ang linggong ito ay nakatalaga bilang ikatlong araw ng inyong novenaryo bilang paghahanda sa kapistahan ng ating patron, San Lorenzo Ruiz.
Kaya nag-iisip ako kung paano ko kutay o maidugtong sa buhay ni San Lorenzo ang ating mga pagbasa na narinig ngayon sa linggong ito. Naranasan nyo na bang pagod kayo sa inyong mga hinaharap sa buhay? Na parang gusto na nating mag-give up, gusto na nating matulog na lamang at hindi nagigising. Ang iba siguro nakakaranas na napapagod na sa pag-unawa, pag-intindi sa mga bisyo ng kanyang asawa. Siguro ang mga asawa rin ay napapagod na sa kakarinig sa non-stop na bunganga ng kanyang may bahay. Diba? Ratatat na bibig. So, posibleng tayong lahat ay may mga kani-kanyang mga naranasang nakapagbigay pagod sa ating physical na katawan. At minsan siguro naisipan nating mag-surrender na lamang, na para bang wala nang pagbabago, wala nang pag-asa ang hinaharap natin. Ito yung naranasan ni Propeta Isaias sa unang pagbasa na ating narinig. Nilitis siya ng hari, kaya napilitan siyang umalis at pumunta sa ilang. At doon, hirap na siya. Ang mga kasamahan niya ay pinatay ng hari. At siya rin ay nais patayin. Kaya iyan yung reality na hinaharap ni Propeta Isaias. Kaya sa kanyang pag-alis, sa paglalakbay, naranasan niyang matinding pagod at kahirapan. Gutom na gutom siya, nawala na siya ng lakas. Kaya nagpahinga siya sa ilalim ng punong kahoy at nakatulog siya roon. Pero bago siya nakatulog, nananalangin muna siya. At ang laman ng kanyang panalangin ganito, Panginoon, kunin mo na ako. Hirap na ako. Nais ko nang mamatay. So, kapag ganun ang intonation ng mga sinasabi sa isang tao, ay para bang dead end na ang kanyang buhay. Useless na ang kanyang buhay. Kaya, nais na niyang mag-give up sa anumang hinaharap niya sa buhay. Mag-surrender na. Parang hindi na niya kaya ang kanyang mga hinaharap. Maraming mga kapatid nating nakaranas ng ganito. Lalong-lalo na yung mga nakaranas ng depresyon sa kanilang buhay dahil sa kanilang hinaharap. At saan tayo makahugot ng lakas? Sa mga pagkain, sa Vikings, unlimited rice, unlimited food. Posibleng mabusog tayo, but the restlessness inside nagpapatuloy. Hindi ito makukuha sa mga pagkain. Anong pagkain ang kinakailangan natin dito? To have that strength na sapat tayong magkaroon nito upang harapin ng may lakas ang ating mga hinaharap sa buhay. Walang iba kundi sa Panginoon. Si Elias, kinilabit siya ng anghel. Gumising ka at kumain. Paglingon niya, may tinapay
at tubig na dinala pala ng anghel sa kanya. Kumain siya at uminom. Pagkatapos, natulog ulit. Siguro yung pagkain ay hindi pa nakarating sa kanyang bituka. Kaya natulog ulit. Sa ikalawang pagkakataon, kinilabit siya ng anghel. Bumangon ka, hindi nagising. Bumangon ka at kumain. At bumangon si Elias at kumain at bumalik ang kanyang lakas. At grabe naman ang lakas na nadulot ng pagkain binigay ng anghel sa kanya. 40 days and 40 nights siyang naglakbay patungo sa bundok ng Panginoon, patungo sa bundok ng Horeb, ang bundok ng Diyos. But we should not understand it literally. May kahulugan ito. 40 days, 40 nights. Nariyan din yan sa ating, di ba? Nakasanayan sa ating pananampalataya kapag may yumao nating mga mahal sa buhay, sineselebrate natin after 40 days. At ang ating mga naunang mga mananampalatayang mga ninuno, ang bayan ng Israel ay naglalakbay patungo sa lupaing ipinangako ng Diyos 40 years. Diba? 40 ay may malaking espesyal na kahulugan sa Biblia. Kaya si Propeta Isaias ay nakarating doon sa bundok na pinapapuntahan ng Panginoon sa kanya. Ang kanyang paglalakbay doon ay nagsasagisag din o nagsalarawan sa ating paglalakbay sa buhay. Saan ba tayo patungo? Sa Diyos. Sa lugar na kanyang ipinangako sa atin. Ang kaluwalhatiang walang hanggan sa piling ng mga banal. At ang ating patron, si San Lorenzo Ruiz, naroroon kasama ang mga banal. So iyan yung ating ultimate goal ng buhay, ang ating paglalakbay dito sa lupa, patungo doon sa ipinangako ng Diyos na kaluwalhatiang walang hanggan sa piling ng mga banal doon sa kanyang kaharian sa langit. Kaya tayo, gaya ni Propeta Elias, kailangang magpatuloy sa ating paglalakbay. Malayo pa ang ating kailangang lalakbayin sa buhay. Hindi tayo kailangang huminto sa ating paglalakbay. Nangangailangan tayo ng lakas upang makarating tayo roon. At ang lakas na iyon ay hindi mula sa mga pagkaing gusto nating kainin, yung mga paboritong pagkain natin. Yung lakas na maidulot noon ay hanggang lamang sa mga paggawa natin sa ating mga responsibilidad sa buhay na ito. Pero sa pagharap natin sa mga kailangan nating harapin sa ating sarili, nangangailangan tayo ng espesyal na pagkain na dulot ng ating Panginoong Hesukristo, na ipinagkaloob ng Espiritu Santo na siyang nag-transform ng tinapay at alak sa tunay na pagiging tunay na banal na katawan at dugo ng ating Panginoon. Sinabi ng anghel kay Elias, gumising ka at kumain. Nang siya'y lumingon, nakita niya ulit
na may tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain siya at sinabi ng anghel sa kanya, mahaba pa ang iyong lalakbayin. Anuman ang mga nakagbigay sa atin ng bigat, pagod sa ating buhay, kaya yang nating malampasan sa tulong at biyaya ng pagkaing nagdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan ang ibinigay ng ating Panginoon. Ngunit sa ating pagkain nito, kailangan tayong matuto. Sinabi ni Jesus, ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. At ang sabi niya, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ang pagkaing bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko ay ang ikabubuhay ng sanlibutan, ang aking laman. So saan natin yan matagpuan? Sa banal na Eucharistia. Kaya mga kapatid, malayo pa o napakalayo pa ang ating lalakbayin sa buhay. Ang mga bagay na nakapagbigay sa atin ng bigat at restlessness ng ating buhay, yun yung terminolohiyang ginamit ni San Agustin sa mga naranasan niya sa buhay, kaya nating harapin at malampasan sa pamamagitan ng pagkain, lakas na maidulot ng pagkain ibinibigay ng ating Panginoon, ang kanyang katawan. Ngunit sa pagkatanggap natin nito, kailangan tayong unti-unting matuto sa Kanya upang yung kasabihan na we become what we eat mangyari sa ating buhay. Kung palagi tayong kumakain sa katawan ng ating Panginoon, magiging matularan nawa natin siya sa kabanalan at katapatan sa Diyos Ama. Ito yung ipinahayag ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sabi niya, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So sa ating pagtanggap kay Jesus, hindi lamang tayo tumanggap ng basta-basta sa Kanya, may disposition po ang ating sarili, ang ating kalooban. Kaya sa pasimula ng banal na misa, inihanda ang ating kalooban na pagsisihan ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Yan yung unang-unang makapagbigay sa atin ng lakas. Ang pagkaing tinanggap natin sa banal na Eucharistia ay pagkaing nagbibigay sa atin hindi lamang lakas espiritual, gayon din ang lakas ng ating physical na katawan. Ang Panginoon na ating tinatanggap ay hindi lamang natin tinanggap sa Kanyang salita na pinapakinggan natin sa mga pagbasa. Tinanggap natin siya physically
sa banal na komunyon. Kaya kung titingnan natin ang ating pagtanggap sa Panginoong Hesus sa banal na Eucharistia ay kumpleto. Ang salita na nagkatawang tao na tinanggap natin, pinagnilay-nilayan at binigyan ng pagkakataong makasink in sa ating kalooban. At ang kanyang katawan na ibinigay niya sa ating magbibigay buhay. Kaya pagkatapos ng banal na Eucharistia, ramdam natin ang presensya ng Diyos na sumasa atin. Amen? Amen po ba? Ramdam niyo ba? Bakit? Anong nangyari sa inyo pagkatapos ng banal na misa? Anong naramdaman niyo? Maluwag, magaan ang ating pakiramdam. Bakit? Na-unload yaong mga bigat na buhat ng kasalanan na nagawa natin. Dahil pinapatawad tayo ng Diyos sa anumang mga kasalanang iyon. At binigyan niya ng lakas sa kanyang katawan at dugo sa banal na komunyon. Kaya kahit hindi tayo karapat-dapat, ginawa tayong karapat-dapat sa biyaya ng ating mahabagin at maawaing Diyos. Kaya sa ating pagtanggap, patuloy na pagtanggap sa Kanya, mahulma nawa ang ating kalooban gaya ng ating Panginoong Hesus. Sa Kanyang pagpakumbaba, kababaang loob, habag at awa sa ating mga kapatid. At gayon din, lumago nawa tayo sa tunay na pamumuhay sa pagmamahal. Na hindi na ang ating sarili ang maging sentro, kundi si Kristo ang maging sentro sa ating buhay. At kapag si Kristo ang nananahan sa atin, gaya ng ating patron na si San Lorenzo, hindi tayo mag-alinlangang ialay ang ating buhay sa paglilingkod sa Kanya at ng Kanyang simbahan. Hindi tayo mag-alinlangang tumulong sa ating kapwa. Gamitin ang mga resources, mga biyayang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, kasama ang ating sariling buhay, upang parangalan ang ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Ama kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya nilang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tunay na dakila ang kalinga at malasakit ng Diyos sa atin. Bunsod ng pananalig na siya ay kasama natin sa ating paglalakbay sa buhay upang tayo'y samahan, ingatan at palakasin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami.
sa simbahan, naglalakbay na bayan ng Diyos sa lupa, naway sa harap ng pagtatakwil at pag-uusig ay hindi siya panghinaan ng loob, bagkus patuloy na manalig sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating Obispo, at lahat ng namumuno ng bayan ng Diyos, naway sila'y maging tulad ng anghel na sugo ng Panginoon para palakasin at pasiglahin ang propetang Elias. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinunong, panlipunan at pampamahalaan, naway lingapin nila at itaguyod ang kapakanan ng mga tao, lalo na ang mahina o napagsasamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga itinatakwil at pinag-uusig, dahil sa kanilang katapatan sa Ebanghelyo, naway manindigan sila sa kanilang pananampalataya at lubos na magtiwala sa tulong ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating komunidad at mga pamilya, naway sa pagtaliman sa mga pangaral ni San Pablo, isa-isang tabi natin ang samaan ng loob at matuto tayong magpakabait, magpatawad at mahabag sa isa't isa gaya ng turo sa atin ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng may panunungkulan pampolitika, naway lagi silang nakatuon sa paglilingkod at sa pagkilos para sa wastong paglaganap ng lipunan at sa kapakanang pangkalahatan, lalo na sa pangangalaga para sa mahihirap at mga nawalan ng ikabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bukluran ng St. Dominic IV, naway matularan ang ehemplo ni San Lorenzo Ruiz na maging matatag sa pananampalataya, malampasan ang bawat pagsubok sa buhay, maging ligtas sa anumang sakuna, mapanatili ang kalusugan, at sa kalaunan ay madagdagan ang pag-asa at pag-ibig sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, salamat sa iyong patuloy na pagiging kasama namin sa kabila ng aming mga pagkukulang at di pagiging tapat. Maipahayag nawa ang aming tapat na pagkilala sa iyong pagmamahal sa amin sa pamamagitan ng kabaitan sa isa't isa, habag at pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala
Manalangin tayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang magandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Nasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinutubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpasayaman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo, at ng tanang mga Obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, lalong-lalo na kay San Lorenzo Ruiz, aming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon
ng aming kakanin. Patawarin mo ang aming sala, tulad ng aming pagpapatawa sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ngayon, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ngayon na mga inaanyayahang makisalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo sa katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa.
Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa nobena kay San Lorenzo. Paunang panalangin. O Diyos na bukal ng lahat ng kabutihan, nagpapatira pa kami sa iyong harapan at humihingi na sana'y maging mabunga sa aming isip at kaluluwa ang nobenang ito na inalay namin sa karangalan ng aming pintakasing si San Lorenzo Ruiz. Liwanagan mo ang aming pag-iisip upang makilala namin ang mga katotohanang itinuro mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Papag-alabin mo rin sa pag-ibig ang aming puso upang ito ay maging laging laan sa pag-ibig sa pananampalataya hanggang sa ito'y maitaguyod at maipagtanggol namin tulad ng ginawa ni San Lorenzo Ruiz. O mahal na Birhen, dumudulog kami sa iyo bilang ina ng aming mananakop, ina rin ng sangkatauhan at halimbawa sa kababaang loob at pagkamasunurin. Sa tulong ni San Lorenzo Ruiz na kinasihan ng pag-ibig sa iyong pangalan, idalangin mo na kamtin rin namin
ang biyayang tinatanggap ni San Lorenzo Ruiz na mahalin ang aral at turo ng Panginoon hanggang sa huling sandali ng buhay. Amen. Panalangin para sa ikatlong araw. O maamong San Lorenzo Ruiz, ikaw na tumanggap ng sakramento ng kumpil at pinatunayan mo sa paraan ng kamatayan ang bunga ng gawaing banal na ito. Naninikluhod kami sa iyo upang nilayin ang kahalagahan ng pagiging kawal ni Kristo. Sa pamamagitan ng kumpil ay itinatak sa amin ang pagmamahal sa Diyos, ang pagdakila sa mahal na pasyon at kamatayan ni Kristo, at ang pananatili sa pananampalatayang Kristiyano sa harap ng mga tukso at kaaway. Tulungan mo kaming dumalangin sa Panginoon na maging matibay sa mga simulain at paninindigang Kristiyano, hindi bilang pakitang tao lamang, kundi tunay at tapat sa loob. Sana ang Espiritu Santo na natanggap namin sa kumpil ay manatiling buhay sa aming isip at kalooban, tulad ng ipinakita mo ng pinili mong mamatay kaysa itakwil ang paniniwala sa Diyos. Alang-alang sa mga pasakit ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa mga paalala. Una, mayroon po tayong second collection para sa pagpapatayo ng Kristong Hari Parish Shrine of the Youth. Ikalawa, ang San Lorenzo Ruiz Parish ay lubos na nagpapasalamat sa mga taong tumugon sa aming panawagan ng tulong pinansyal para sa ating mga parokyanong nasalanta ng Bagyong Carina. Tayo'y nakalikom ng 69,000 at nakabili naman ng food packs para sa 200 na pamilya sa halagang 66,989.84 centavos. Ito ay naipamahagi na noong nakaraang linggo. Gayon din, nagpapasalamat tayo sa Diocese ng Novaliches through Monsignor Romy Ranyada sa pag-donate ng 100 food packs at sa Tanging Yaman Foundation na nagpadala ng 200 food packs para sa ating mga kaparokyang naapektuhan ng Carina. Muli ang aming taos-pusong pasasalamat sa mga tumulong. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Panghuli, sa pagpapatuloy ng ating Fiesta Novena Masses hanggang sa Sabado, September 22, ang 10 a.m. Sunday Mass ay sa Tagalog at ang 5 p.m. na misa naman po ay sa Ingles. Ang 6 a.m. at 10 a.m. Sunday Masses naman po ay naka-livestream broadcast sa internet sa buong schedule ng ating Fiesta Novena Mass. At ngayon po ay pasalamatan natin ang ating priest presider na si Father Boboy Aguirre, SCJ. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, maraming salamat din na naging kabahagi ako sa inyong paghahanda sa kapistahan ng ating patron San Lorenzo Ruiz dito sa parokya ni San Lorenzo. At maraming salamat din sa lahat ng ating mga kapatid na naglilingkod sa ating sama-samang pagdiriwang, ang ating choir, lectors and commentator, greeters and collector, Mother Butler, ang ating mga lay ministers, sakristan, at tayong lahat na naririto. Maraming salamat. O palakpakan po natin ang lahat. Maraming salamat din pala sa ating diakono, Reverendo July, sa pag-serve ngayon sa ating banal na misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Sumainyo nawa ang Diyos amang maluwalhati upang iligtas kayo sa lahat ng panganib sa inyong paglalakbay sa buhay. Amen. Pagkalooban nawa kayo ni Jesucristong anak ng Diyos ng kaniyang katawan at dugo sa paglalakbay niya sa disyerto ng buhay. Amen. Gabayan nawa kayo ng Diyos, Espiritu Santo,
sa wastong pagpapasya at aliwin kayo sa inyong mga pagdurusa. Amen. Pagpalain kayo ng ating mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal upang ang Panginoon ay ating mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sanlibutan aking buhay, bawat isa'y ialay sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang